Tumayo po ang lahat at makibahagi sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi, isang buhay na puno ng grasya at pag-aalay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba at pagmamahal. Pinili niyang maglingkod at magdala ng kapayapaan sa lahat ng nilalang ng Diyos. Sa kanyang halimbawa, tinatawag tayo upang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Naway sa pagdiriwang na ito, magbukas ang ating mga puso sa biyaya ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat sa banal na pagdiriwang sa katahimikan ng ating puso, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, "Mga kalapit bayan ko, ako'y pinaranas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalitdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarasahan nga niya kayo, ngunit hindi na kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan, pagkat kayo'y iniligtas na niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang may kailangan. Ang lungsod ng Siyon Kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupa ay dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Tumayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, sa di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Nataon na ang ating kapistahan ay unang Sabado ng Oktubre, kaya ang kaparian ng Bataan at mga kinatawan, representatives ng bawat parokya ay mayroong dawn procession sa Samal at sa Tapulaw. At marahil patapos pa lang ang misa na nag-umpisa ng alas 5 ng umaga sa pangunguna ng obispo. Kaya di po natin alam kung sisipagin pa yung mga pari. Ano po, dahil madaling araw pa lang, gising na ang mga iyan. At ito rin ang araw ng karaniwang kasal sa mga parokya. Pero gayon pa man, para sa ating lahat, ang Ebanghelyo ay tunay na pasasalamat. Kaya napakaganda. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito. Kaya nagtitipon po tayo ngayon bilang pasasalamat. Nakaraos na naman tayo ng 1 taon at tayo'y naririto, puspos ng biyaya at pagpapala. Sana ito man lang makita at madama natin na tayo'y ginagabayan, tayo'y pinapatnubayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, happy fiesta po sa bawat isa. Sana sa gitna ng ating pagkaseryoso sa itsura, pero ang ating puso ay may kagalakan at puno ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, at ako'y buhay pa, at isang panibagong taon na naman ang ating lalakbayin, sapagkat talagang hindi natin alam
ang buhay. Kaya narinig po natin sa Ebanghelyo ang pagbabalik ng 72 na isinugo ni Jesus. Masaya po sila na nagbahagi dahil maging ang masasamang espiritu ay sumusunod sa kanilang utos sa ngalan ni Jesus. Ano po ang sabi ni Jesus? Huwag kayong magalak dahil sa mga espiritu na sumusunod sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Kaya ibig sabihin, sa bisa ng binyag, tunay na tayo'y magpasalamat. Imagine ang pangalan mo, ang pangalan ko, nakasulat sa langit, at ito raw ang dapat nating ikagalak. Kaya ito'y nagpapahayag po sa atin ng tunay na tagumpay. Pero alam naman po natin, sa ngayon, sanay na tayong sukatin ng tagumpay ayon sa dami ng ari-arian, posisyon, o papuri ng tao. Pero naririto, napakaliwanag ng itinuturo ni Jesus na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pansamantalang tagumpay dito sa lupa. Iiwan naman natin lahat di po ba? Kahit yung katabi mong iyan, kahit gaano mo yakapin at pahalagahan iyan, sino kaya ang mauuna sa iyo? Dahil lahat ay lumilipas at kumukupas, kundi ang katotohanan tayo ay kilala at minamahal ng Diyos. Iyan po ang pangunahing sangkap ng pagiging Kristiyano. Basic na sana nasa puso natin yung maranasan at nararanasan nating mahal na mahal ka ng Diyos. Diyan po kasi natin huhugutin yung maraming pagsubok, mga suliranin na darating sa ating buhay bilang tao. At hindi po natin maiiwasan iyan. At nararanasan naman natin pag nag-40 ka, pag nag-50 ka, unti-unti may humihina sa ating katawan, sa ayaw natin at sa gusto. Kahit magiinom ka ng multivitamins at kung ano-ano pa, darating at darating. Kaya huhugutin po natin ang lakas para magpatuloy sa buhay. Kapag sa puso mo, alam mong mahal ka ng Diyos, na ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Ito rin po yung pamumuhay na pinili ng ating patron. Iniwan niya yung marangyang buhay, samantalang napakarami sa mundo, halos magpakamatay para yumaman. Pero siya, sinundan niya ang kahirapan ni Kristo. Sa mundo, sa mata ng mundo, kabaliwan. Pero sa mata ng Diyos, ito'y karunungan. Kaya kung hindi pa rin natin naiintindihan, hindi rin pa rin po natin naiintindihan yung nasambit na panalangin ni Jesus. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Imagine, sinabi ni Jesus, maraming propeta, mga hari ang nagnasang gustong makita at marinig ang naririnig natin. Kaya hindi po tayo magtataka kung hindi natin naiintindihan. Kaya sa pagtatapos ng Ebanghelyo, ano yung sinabi ni Jesus? Ama, pinupuri kita, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at matatalino at ibinunyag mo sa mga taong tulad sa bata. Ano ibig sabihin nun? Walang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Yung karanasan nating tao, marami man tayong pera, dumadating kasi yung punto, wala nang magagawa ang medisina kahit napakarami mong pera. Wala kang magagawa kapag dumating na ang kamatayan sa buhay ng pamilya. Wala kang magagawa kapag may mga suliraning dumating. Kaya nga, ang atin lang mapanghahawakan ay ang ating pananalig sa Diyos.
Ito ang uri ng pananampalataya ni San Francisco. Imagine, isang pusong tulad ng bata, bukas, nagtitiwala, at hindi nagmamalaki. Imagine, hindi siya na-insecure. Saan niya kukunin ang kanyang pagkain? Naniniwala siya sa Diyos Siguro sasabihin natin, napaka-simplistic. Pero hindi. Ang bawat araw niya ay puno ng kagalakan. Kagalakang hindi mabibili ng anuman. At ito rin po yung hamon sa atin, mga kapatid. Sa gitna ng komplikadong mundo, mamuhay tayo ng may pusong payak. Mas pinipili ng Diyos ang puso, hindi po ang talino. Kababaang loob, hindi ang kayabangan. Pananalig, hindi ang pangangatwiran. Kaya ang hamon po sa bawat isa sa ating pagdiriwang sa unang misa ng kapistahan, tandaan natin, ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Kung tayo'y patuloy na mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang tagumpay ay hindi laging nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihang hindi nakikita ng marami, subalit patuloy mong ginagampanan. Tularan natin si San Francisco sa pagiging simple o payak, mapagkumbaba at mapagmahal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya sa araw-araw ng ating buhay, sa opisina, sa kung saan ka nagtatrabaho, sa paaralan, sa bahay, sa simbahan, naisin nating sundan si Kristo kahit mahirap, kahit hindi sikat, kahit walang palakpak. Ang tahimik na kabutihang ating ginagawa, ang tunay na maghahatid sa atin sa Kanyang kaharian. Minsan, parang walang saysay yung kabutihang ginagawa natin. Pero tandaan po natin, walang nasasayang sa isang pusong nagmamahal ayon sa kalooban ng Diyos. At tulad ni San Francisco, ang isang buhay na inialay kay Kristo ay nagiging liwanag sa mundo. Amen. Tumayo po tayo ngayon at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ang mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni San Francisco ng Assisi, na nagpakita ng tunay na pagmamahal at paglilingkod kay Kristo. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Francisco, naway magpatuloy ang simbahan sa pagiging tanda ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pinuno ng bansa, naway sundan nila ang halimbawa ni San Francisco sa pagiging mapagpakumbaba
at sa pagpapahalaga sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaisa ni San Francisco, naway maging tagapaghatid tayo ng malasakit at tulong sa mga mahihirap at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at nagdadalamhati, naway matagpuan nila ang pagpapagaling at aliw, tulad ng pag-aalaga ni San Francisco sa mga nagugutom at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway masaksihan nila ang kagalakan at kapayapaan sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama naming makapangyarihan, pinasasalamatan ka namin sa buhay ni San Francisco na naging tunay na saksi ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap mong buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa at ni Rufino ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko tayo't hingi ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay Francisco na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamti ng walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.